sabi nga pong ganon, ay followers of Christ. Mababasa po natin yan sa verse 19 ng chapter 4. Come, follow me. Nung tayo nakakilala kay Jesus at tayo inaresto ni Jesus at nagsuko tayo ng buhay sa ating Panginoon, sino na yung ating model? Diba? Walang iba kundi si Jesus. And bilang followers of Christ, siya yung dapat nating gayahin. Sabi nga po ganun, it means we make Him Lord of our daily lives, seek out His promises and claim them, seek out His commands and obey them, and offer ourselves as living sacrifice for Him. We are not of our own dahil ang Lord na nagmamay-ari sa bawat isa sa atin. Thank God dahil ginising niya tayong muli ngayong araw na ito. Amen po ba? Dahil isang katotohanan na marami pong natulog kagabi na hindi na po nagising. Kaya every gising is talagang blessing po. Kaya nga galak na galak tayo dahil nandito tayo ngayon sa lugar nito upang patuloy na bigyan ng papuri, pasalamat, kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Pagpasensyahan nyo na po dahil medyo maganda ang aking boses. Dahil ilang linggo na po akong walang ubo. Ayan. Kasi daw po uso. Pero hindi naman ako nakiuso. Pero ewan ko ba't ako sinali, no? Pero gayon pa man, sabi nga po gano'n, in season and out of season, kinakailangan, we must be ready. Amen po ba? At hindi hadlang ang pangit na boses. Di ba? Maganda naman ang mensahe. Amen po ba? At ngayon po ay unang quarter na ng ating taon. Ang bilis, ano? Naka first quarter na po tayo at malapit nang matapos. Sa mga susunod na panahon, maririnig na po natin yung we wish you a Merry Christmas. Di ba? Di po ba? Dahil ang bilis na po talaga ng panahon. Di po ba? Di po ako pinagpapawisan. Ayan. Kasi ewan ko nga po sa tuwing tatayo po ako dito talaga. Hindi po maiwasan no? Bakit nga po pala nakakakaba talaga? No? Talaga po nakakakaba. Try nyo lang. Yan. At ngayon pong buwan ng Marso ay meron po tayong bagong theme. Ito pong tinatawag na revival, a call to absolute obedience. Ayan. At ito po talaga yung panawagan ng Lord. Panawagan ng Lord sa ating lahat ang pagsunod. At alam naman po natin nung tayo tinawag ng Diyos, meron talagang kumbaga bagay na dapat tayong gawin sa ating mga buhay. Amen po ba? At ang ating pong tema ngayong araw na ito ay isang katuruan na galing po sa ating spiritual. Yung ating director dati ng GMA, Pastora Virgie Hernandez, a heart to obey and witness. Ayan. Isang daw pong puso na masunurin at isang saksi sa lahat ng mga tao na nakakakilala at nakakahalubilo natin sa araw-araw. Amen po ba? Sabi nga po ganun, we are daw yung living Bible sa ating buhay nung tayo'y nagsuko na ng ating buhay sa ating Panginoon at tinanggap natin siya bilang Diyos, Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Amen po ba? By the way, ako nga po pala si Pastor Mel ng JL Santa Ana. Yan, kasi po every second Sunday, yan, meron po kaming rotation ng mga pastors. At ang naiwan po doon sa Santa Ana ngayon is Pastor Jess. I don't know lang si Pastor Shirley kung saan ngayon. Paco. Nasa Paco daw po, Pastor Shirley. Pero anyway, sabi nga pong ganun, yung mga mensahe ng Lord na ihahatid sa ating kalagitnaan ay hindi rin po nagbabago. Dahil hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Amen po ba? Yan. At makibukas po tayo sa aklat ng Mateo, Kabanata 4, or Matthew chapter 4, beginning verse 18 hanggang 20. At sabi po dito, sa aking BSB version, sabi po ganun, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the sea, for they were fishermen.
Verse 19, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." No? And sabi nga po dito, "And at once they left their nets and followed him." No? Nung mga panahon na yon, yun nga po, ngayon iba na yung ating iba na yung ating klase ng pagmamalakaya, tama ba? Pagmamalakaya, no? Hindi na katulad noon na talagang mga net na yung ginagamit. Pero ngayon, anong klase na? Sino nakakaalam? Yung mga modern way ng fishing. No? Cyanide. Cyanide. Pero bawal po yun. Diba? At yung iba naman talagang yung malalaking fishing vessel na talagang bultuhan, no? Unlike yung ating mga fishermen ngayon na nakikipagbuno ngayon sa West Philippine Sea. Sino nakakaalam? No? Na atin na yun, pero tayo pa yung tinataboy, no? Kaya patuloy po ba tayo nagpe-pray para sa ating minamahal na bansa? No? Parang yung pagiging kumbaga ay bayani within us, talagang nag-uumigting na bakit kanya nang ginagawa nyo sa aming bayan? Yung pabangin yung nararamdaman, no? Sa mga minsan ayaw na nating makinig sa balita di ba? Kung paano binubuli ng China ang ating mga mangingisda. Hindi lang yung ating mangingisda, pati yung mga nagbabantay doon sa ating kumbaga teritoryo na inaangkin nila. So wag po tayong titigil kasi ang sabi naman ng Lord at pangako niya yun sa atin, tayo mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya dati. He will fight for us and for our battles. Amen po ba? So dito po sa ating pinag-uusapan, sabi nga po na isang araw, one day as Jesus walked by the lake shore, he thought about the symbolism of the Sea of Galilee. Alam natin na mga panahon na yon mas higit na maraming pagkakataon na dun si Jesus kumbaga naglalakad sa baybayin ng Galilee, no? At pumasok sa kanyang isip, sabi nga pong ganon, to his perceptive mind that lake represents the world. Yun daw pong lake o yung lawa na yun ay nagre-represent sa mundo, no? Yung boats naman represents as the local churches. And yung mga fisherman, ito yung kanyang mga followers. And yung net, ito yung pinaka-gospel of Jesus Christ. So tayo bang lahat alam na natin yung gospel ng ating Panginoon? Yung Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi bilang mga followers ni Jesus, dapat alam natin yung kwento. Amen po ba? Dapat alam natin ang kwento patungkol sa ating Panginoong Jesus. Para nang sa gayon, kapag tayo yung ginamit ng witness or saksi ng ating Lord, is alam nating ikwento. Ano nga ba ang nangyari? Ano nga ba? Paano nga ba? Di po ba? Sabi nga pong ganun, Jesus makes a statement, issues a command, and asserts a promise as well. Nung sinabi ni Jesus yon sa verse 19, "Follow me and I will make you fishers of men," meron siyang isang salita na isinaad at nagbigay siya ng isang command, no? At isang pangako na sino man, yan ang susunod. Diba? Sa ating Panginoon, alam na po natin yung mga mangyayari. Mahirap? Oo, mahirap. Pero imposible ba? Hindi. Posible. Kasi nakita natin sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang ating Panginoon, nung siya ay bumaba dito sa lupa, alam natin na yung nararamdaman mo at yung nararamdaman ko ay talagang ganun din ang naramdaman ng ating Panginoon. Jesus wept. So, sabihin, umiyak siya. Meron din siyang luha. Kasi taong-tao siya nung siya ay bumaba dito sa lupa. Pero gayon pa man, alam niya, nung siya ay sinabihan ng Ama na bababa siya dito sa lupa, alam niya kung anong kanyang gagawin. Alam niya kung ano yung papel na kanyang gagawin. No? Pero gayon pa man, hindi yun inalintana ng Panginoon. Dahil bakit? Tignan mo yung iyong katabi. Ayan. Kasi ganun tayo kamahal ng Lord.
Amen po ba? Yung mga katabi mong yan, yan yung ipinaglaban ng Lord dun sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya narito tayo ngayon. Amen? And dahil, sige palakpakan natin ng Lord. At dahil dyan, yung mga naunang tinawag ng Lord, sila yung naging nagpamalakaya yan, sa mga kaluluwa na halos ay doon sa lugar na yun ng Galilee, talagang walang hindi nakakilala sa ating Panginoon. And thank God dahil hindi lang doon sa Israel, kumbaga ay umistar or nagstay yung salvation, kundi umabot maging sa buong mundo at hanggang sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Aren't we grateful? Dahil maraming relihiyon ng Pilipinas. Di ba? Maraming mga iba't ibang religion. Pero sabi nga ng ating brother Eddie, it's not the religion that will save you. It's your relationship with God. And thank God. Dahil napili ka pa, kapatid. Sabi mo, salamat sa Diyos. Dahil nakilala natin at nalaman natin ang katotohanan. Amen po ba? Dahil marami hanggang sa mga oras na ito ay bulag pa rin sumusunod sa kanilang pananampalataya. Marami dyan naririnig natin. Lalo na yung mga ibang relihiyon. Dito ako'y pinanganak. Dito na rin ako. Di mamatay ka na. Diba? Samantalang tayong nakakilala at nagbago ng ating isip. Diba? We will live forever with our Lord. Diba? Hello? Parang ayata nyo Yan. So, dun po sa pangyayaring yun na sinabi ni Jesus na follow me and I will make you fishers of men, talagang sumunod. No? Yung mga disipulo na kanyang pinili. At sa pagsunod, sabi nga pong ganon, lagi nating narinig, mayroong kaakibat na pagpapala. Amen po ba? Pero sa pagsuway, alam na ninyo. Alam na ninyo kung anong kasunod, di ba? Pero gayon pa, napakabutit, napakabait talaga ng Lord, no? Kahit maraming pagkakataon at maraming beses talaga tayong, kumbaga, sumasaliwa. Tama ba yun? Sumasaliwa sa ating tuwid na landasin. Ganun talaga gawa ng kaaway Pero buti na lang ang ating Mother Church, mahal na mahal tayo. Amen po ba? Kasi meron tayong daily downwatch. O, di ba? Sino dito nagda-downwatch daily? Uy. Kami daily kami po merong daily downwatch. Tapos napag-usapan po namin yung last Saturday, yung last day, yung Saturday, gagawin po namin face to face. Yan. Kasi sa ano lang po kami sa Zoom at saka FB Live, ang aming downwatch everyday. So, napag-usapan po ng leadership ng Santa Ana na yung Saturday gawin natin face-to-face at doon tayo sa CCP. Ayan. Tapos gawin na nating double, yung bang hitting two birds with one stone. Pagtapos ng downwatch, doon na tayo ng ating morning run. Ayan. Pampalabas ng mga pawis, no? And pampa-stretch or pampa-flex ng ating mga muscles. Kasi aminin man natin sa hindi, kami pala. Kami po palang mga seniors na. Ayan. Aminin man natin sa hindi, talagang kailangan natin yung pag-flex ng muscle para maging, kumbaga, laging on the go. Diba? So, yun po na inumpisahan po namin kahapon. And tuwan-tuwa po sila dahil marunong daw pala akong mag-badminton. Naman. Badminton naman. Dahil sa totoo lang po, 70 na po ang inyong lingkod. Yan. Pero gayon pa man, sabi nga, ayaw nilang maniwala. 70 na nga po ako sa June. Sa June 16 po. Magkasunod lang po kami ni Pastor Shirley ng birthday. Siya 19. Ako po ay 16. Ayan.
Pero gayon pa man, ba't pa tayo napunta doon? Ayan. Dito, sa atin po pinag-uusapan, meron po tayong 3 F's of effective witnesses. Yan. Nung tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Lord at nakakilala sa Lord at binigay natin yung sariling ito sa ating Lord, siya na yung ating sinasabing sinusunod. Amen po ba? At bilang pagsunod sa Kanya, tayo po ay tinawag niyang mga saksi. Amen po ba? Witnesses sa Kanyang ginawa. At siya yung tagapanguna. At itong tatlong F na ito of effective witnesses, dapat po ay lagi nating isinasa pamuhay. Amen po ba? At ang unang F, sabi nga pong ganon, ay yung tinatawag na followers of Christ. Mababasa po natin yan sa verse 19 ng chapter 4. Come, follow me. Pag sinabing come, follow me, wala tayong ibang susundin, wala tayong ibang titignan, wala tayong ibang gagayahin, kundi ang Panginoon lamang. Naalala ko tuloy ng mga 1980s yata yun. O 80s, 70s, 80s yan. Diba? Yung mga sa artista. Yung mga artista nung araw, yun yung mga clashes of art superstars noon eh. Pag ikaw ay Noranya, naku, pati yung nunal. Gayahin mo dito, di ba? Maglalagay ka talaga ng fake. Kasi para ma-identify na ikaw ay followers ni Nor, di ba? Pag si ano naman, si Vilma, lagay ka dito ng bangs. No, may bangs. Manipis na bangs ganyan para masabing ikaw ay Vilman yan. Pag ikaw naman ay Sharon yan. Sharon yan eh. Di ba? Ano yung pinaka ano kay Sharon? Yung mga kanta ni Sharon. Lalo na yung balutin mo ako. No? Di ba? Pero tayo, nung tayo nakakilala kay Jesus at tayo, kumbaga, inaresto ni Jesus at nagsuko tayo ng buhay sa ating Panginoon, sino na yung ating model? Diba? Walang iba kundi si Jesus. At ano yung dapat nating gayahin sa Kanya? Dapat, yung kung ano yung mga gawi na nakita natin sa Kanya, sa Kanyang salita. Amen po ba? And number 1 nga po doon yung tinatawag nating early in the morning, Jesus went to a solitary place and pray. Kaya meron tayong don't watch. Yun. Kaya nga sabi ko, sino may doon? Walang sumagot. Wala. Alam ko every Saturday sa inyo dito, no? Every Saturday lang. Once a day. Pero anyway, yun nga, kahit wala tayong don't watch, meron naman tayong sariling morning watch. Amen po ba? Amen po ba? Praise God. Yan. Kasi kailangan po natin yun eh. Kasi yun yung magdidikta sa atin kung ano yung magiging gagawin natin sa maghapon. Yun yung magsasabi sa atin, ano ba yung dapat mong gawin ngayon? At ba hindi mo dapat gawin? Ano ba yung mga dapat mong isipin? Ano ba yung mga dapat mong planuhin? Yan lahat. At kung uunahin natin ang ating Lord, lahat yun ay ibibigay niya. And bilang followers of Christ, sabi nga ganon, siya yung dapat nating gayahin. Alam niyo ba, sabi nga pong gano'n sa New King James Version, yun pong salitang follow occurs 92 times. 92 times daw po sa gospel. No? Sabihin maraming beses. Kung inulit yun ng 92 times, marami tayong pagkakataon na dapat alalahanin. Following Him means releasing control of Him. Siya yung kukontrol na ng ating buhay. Hindi na po tayo. Pag sinabi nating Lord natin si Jesus, siya na yung may control ng lahat ng bagay sa atin. Hindi na po tayo mismo. Diba? Mamaya sabi natin, siya na yung Lord, pero gusto mo pa rin naman nasusunod, gusto mo pa rin yung nangyayari. Hindi po ganun. Dapat ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Dapat dahil alam natin na kapag si Lord ang ating sinunod, lagi tayong nasa tamang daan. Tamang daan, di ba?
tamang daan. At yun ang dapat na mangyari. Sabi nga po ganun, it means we make Him Lord of our daily lives, seek out His promises and claim them, seek out His commands and obey them, and offer ourselves as living sacrifice for Him. Dami tayong sinakripisyo, amen po ba, nung tayo nagsuko ng buhay sa Lord. Totoo po ba yun? Totoo po, ang dami, di ba? Mga dating bagay na ginagawa natin na mga bagay na kinalakihan natin sa mundo. No, nung tayo nakakilala sa Lord, talagang isinet aside natin yon at sinunod na natin ang kagustuhan ng Lord. Amen po ba? At sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat daw po natin hanapin lagi ang kanyang mga pangako. At angkinin natin yon. Amen po ba? Angkinin natin yon. Ilan bang pangako ng Diyos ang pinanghahawakan natin sa ating buhay? Marami, no? Angkinin po natin yon. Diba? At maging yung kanyang mga utos. At ang sabi nga po, kinakailangan natin itong sundin. Amen po ba? Dahil alam natin na ang buhay na ito ay para lamang sa ating Diyos. Amen po ba? We are not of our own na. Hindi na tayo. Dahil ang Lord na nang mamay-ari sa bawat isa sa atin. Totoo po ba yan? Praise the Lord. At dapat lang. At pangalawang F, na dapat nating tandaan in effective witnessing, yung sinasabing fashioned by Christ. Sabi ganun, and I will make you, sabi ganun, no? I will make you fishers of men. Gagawin tayo ng Lord. Ang Lord, alam natin na siya ay gentleman siya. Hindi niya ipipilit yung kanyang sarili kahit sabihin natin makapangyarihan ng Lord, kahit sabihin natin na talagang ito ang gusto niyang mangyari sa atin. Pero hindi pa rin niya ipipilit yung kanyang sarili sa iyo. Bagkus aantayin niya na magkusa ka. Na yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Sabi nga nung kanta kanina, di ba? Ibig sabihin nun, totoo. Pati nga yung puso natin, binibigay natin, di ba? Na siya na talaga. Following Him precedes the becoming. No, yung pagsunod natin sa Kanya, hindi naman kaagad nung tinawag tayo is gano'n na tayo talaga eager, gano'n na tayo talaga ka-faithful, gano'n na talaga tayo kumbaga, wholeheartedly naniniwala sa Kanya. Hindi, as we go along the way, di po ba? Unti-unti tayong binabago at unti-unti tayong minumold ng Panginoon according to His image. Amen po ba? No, dati kung noon magagalitin ka, konting bagay lang, kunot na kagad yung noo mo. No? Tapos naka-angil ba yung tawag doon? Naka-angil. No? Pero ngayon, naku, kundi lang ako Kristiyano, naku. Diba, no? Buti na lang, binago na ako ni Lord. Ay, mga ganyang litanya natin minsan eh. Di ba ba? Natutuwa po kayo. Di ba? Totoo naman eh. Dati-dati, ano yan? Ano ba yung salitang? Yung palaaway, butangero. No? Palaaway. Konting ano lang, sige, suntukan tayo. O sa mga babae, sapunutan tayo eh. Pero nung tayo nagsuko na ng ating buhay at nakakilala sa Lord, 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 subukan lang sa Lord. Kahit ang gigigil ko na, Lord, kasi nga, binago na po tayo ng Lord. Amen po ba? At kumbaga, ipinapasa Diyos na lang natin ang buhay na ito. Dahil pangako naman niya yun eh. Diba? I will fight for you. Amen po ba? At pag ang Diyos ang lumaban para sa iyo, nakakawawa ang kaaway mo. Kaya minsan, Lord, wag naman kurutin mo lang siya. Parang ganun lang minsan. Diba? Kasi talaga, lalo na pag ikaw ay talagang tapat na lingkod ng Lord, hindi siya papayag na apihin yung kanyang mga anak. Hindi siya papayag. At pag nagsumbong tayo, naku. Diba? Kaya, kung kaya rin lang natin kontrolin, huwag na tayo magsumbong sa Lord. Kasi ang Lord talagang mahal tayo. Amen ba? At ayaw niya tayong maaapi. Tandaan natin yan. Kaya yung ating bansa, kahit anong bubuli ng China, no? Di pa rin tayo pababayaan ng Lord. Amen po ba? Yan. Dahil alam na alam ng China kung gaano kayaman ang Pilipinas. Agree po ba kayo doon?
Ha? Di ba ngayon iniikot-ikutan nga daw yung Philippine rice or yung Benham rice na hindi pa na-unearth, hindi pa na-explore. Kasi ang yaman-yaman niya sa black gold. At yun ang pinipilit na angkinin. Pero hindi papayag. Atin yun, binigay sa atin yun. Amen po ba? Kaya we will pray and pray and pray for that. Amen po ba? Sabi nga kami, He has power to make us what we ought to be, to become effective representatives of Himself. So, kapag tayo'y nagsalita patungkol sa ating Panginoon, sabi nga pong ganon, kinakailangan ay ganon tayo kamaalam sa Kanya. Ganon natin siya kilala sa ating mga buhay. Sa paanong kapamaraanan? Walang iba kundi sa Kanyang salita. Doon lang natin makikilala ng lubos ang Diyos, di po ba? Dahil sa Kanyang salita. Ito po yung love letter niya sa atin. At sa bawat pagkakataon na babasahin natin ang Kanyang salita, iba at ibang revelation ang ibinibigay ng Lord sa atin. Amen po ba? As we follow Him, He will do the transformative work so that we become good fishermen. So ilan na bang kumbaga ay kaluluwa ang ating nabingwet? No. Ilan na ba bang kaluluwa? Yan. Ilan na po ba yung naibaba natin sa paanan ng ating Panginoon at dinala natin sa Kanya through our lives? Meron po ba? O huminto na po tayo? At sinabi natin, bahala na kayo dyan, basta ako ligtas na. Huwag ganon. Diba? Dahil may mga tao na kaya tayo nandito ngayon. May mga taong nanalangin sa'yo, kapatid. Sabihin mo yun sa iyong katabi. Yan. Ikaw ba ay meron ng ipinapanalangin o may ipinapanalangin o mga pinapanalangin pa para dalhin sa paanan ng Lord? Ah, kasi sa atin pong season ngayon, sabi nga po si Itaas, evangelism and discipleship lang ang tutok natin sa ngayon. No other activities. So, binigyan po kami no aming meeting last time sa PG, no, na yun daw po may mga PIS. Lahat naman tayo may mga PIS na. Yung personal information sheet. O PIS, nakapag ano na po ba tayo nun? No? Encode na ba? Lahat daw po ng may mga PIS, kaya bang magdala? Yan. Una, initial 20. Sa 20 yun, within a year po yan, nakaba, no? Bless na po yung merong isang natira. Diba? Ilan po tayo nandito ngayon? Diba? Kung bawat isa sa atin, at the end of the year, may daladalang isa na talagang mag-stay, aapaw po tayo. Apen po ba? Kaya ba? Praise the Lord. Hindi yun para sa kay Pastora Shirley. Para yun sa ating Panginoon. So ngayon pa lang, start na po tayong mag-pray kung sino yung nasa isip natin. Yan. Sino yung mga iimbitahin natin? Yung ating mga friendship, yung ating family, yung ating neighbor, no? And at the end of the year, merong isa, dalawa o tatlong nag-stay. Wow! Ang laki ng crown natin yan. Na ibibigay sa paanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Wag po tayong makontento na we are just saved by grace. At wala tayong gagawin habang tayo nandito sa mundo. Di po ba? Dahil ang buhay na ito, tulad nga po ng ating pinag-uusapan, isang saksi na ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Amen po ba? At dahil sa kabutihan yan, pakita po natin na totoong buhay ang Diyos natin. Amen po ba? Dahil ang dami dyan, dami nilang Diyos-Diyosan, sila pa nagpapasan. Diba? Sa halip na sila yung dali ng kanilang Diyos, sila yung nagdadala. No? So, patunayan natin ang ating Diyos ay buhay. Amen po ba? At habang tayo ay narito sa mundong ito, habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon,
Punuin natin ng mga kaluluwa ang langit na nakakilala sa ating Diyos through our lives. Amen po ba? So, kaya ba? Kaya? Hanggang December, makapagdadala sa ating Panginoon? Praise the... Mina, amen. Una, amen. Biglang humina. Yan. Kaya yan. Amen po ba? At pangatlong F, na ating dapat tandaan sa pagiging effective witness, fishermen for Christ. Sabi nga po ganun, I will make you fishers of men. At magagawa natin yun. Magagawa natin, bakit hindi? Nandito yung love letter ni Lord sa atin na dapat nating sundin, na dapat nating gayahin, na dapat nating maging pinaka-pattern. Di po ba? So, kung halimbawa, itong love letter na ito yung Sunday mo lang binubuksan, paisa-isa lang talaga yung iyong malalaman na pangako ng Lord at plano ng Lord at gusto ng Lord na mangyari sa buhay mo. But kung everyday nating binubuksan, everyday may laging panibagong revelation ng Lord sa ating mga buhay. Amen po ba? So nasain na po natin. Amen po ba? Gustuhin na po natin. Dahil para nang sa gayon, pagdating ng oras na tayo magkakasama-sama na sa langit, talagang paramihan ng crown. Amen po ba? Dahil talagang yun yung ibibigay natin sa harap ng ating Panginoon. Yung ginagawa natin dito sa lupa sa ngayon, yan ay nag-earn sa atin ng crown para ibigay sa paanan ng Lord. Anong klaseng crown? Oh, diba? Depende yun sa ating ginagawa. So gustuhin na natin habang may pagkakataon dahil napakalaya natin sa bansang Pilipinas. Amen po ba? May mga ibang lugar na ang kanilang ginagawa, ang kanilang ganitong gawain, ginagawa nilang soundproof yung kanilang lugar para hindi marinig yung kanilang pag-aawitan kasi bawal. Dahil pag nahuli kayo, merong kaakibat na multa, no? Pero dito sa atin, pati pag mas malaking Bible, pwede mong bitbitin, walang mangingialam sa iyo eh. Attend ka ng Bible study, attend ka pa ng NOP, attend ka pa ng midweek, attend ka pa ng Sunday service. Wow! Walang mangingialam. No? Pero kapag minsan, NOP na naman, katatapos lang ng Sunday Nakakano minsan, if hindi natin alam, yun yung nagiging dahilan para lalo tayong maging mas malalim at mas malapit pa sa ating Panginoon. Amen po ba? So dapat nating tandaan, malapit na ang Lord dumating. Lagi sinasabi yan ni Brother Eddie, malapit na. And sino daw yung mga yung kakaunin ng Lord? Yung tinatawag na church na blameless. Walang ni isa mang bahid ng dumi. Na po. Alam natin sa mundong ito, wow, lumabas lang tayo dyan dyan sa labas. Kapag medyo hindi tayo talaga rooted and grounded ng Word of God, naku, dami na nakaamba na palaso ng kaaway. Kung di ka magaling umilag, tama ka. Buti dapat kaya, yun nga sabi ko, maging flexible tayo, no, sa buhay na ito. Dahil kung hindi, tuwan-tuwa ang dati nating kasama. No? Dati nating kasama yan si Satan eh. Kaya lang, mabutit mas mahal tayo ng Lord. Hindi siya pumayag. Kasi we are His workmanship. Sabi nga po ganun, created according to His image. Kaya hindi siya papayag na mapunta tayo sa iba dahil siya ang may likha sa atin. Amen po ba? At kayo ba'y papayag na ganun? Na iba yung kasama nyo at the end? Siyempre hindi. Walang iba kundi ang ating Lord. Sabi nga nun, this is the commission of the church. Yung ating pagiging effective witness, ito yung commission ng churches. Kaya nga sabi ko kanina, kahit isa, dalawang kaluluwa at the end of the year na madala natin sa Lord. Diba? Dapat lang.
Di po ba? Karapat dapat. Dahil tayo mismo ay naging bahagi nitong commission na to sa mga nauna na sa atin. Kaya tayo narito ngayon. This is the mandate of all who profess to be Christians. Ito yung mandato. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat lang, di po ba, na magdala ka ng kaluluwa sa harap ng Lord. Kasi ang dami pa nating kayang, kumbaga ay i-conquer. Doon na lang sa ating barangay, lahat ba ng ating mga kabarangay ay born again na? Di ba? Hindi pa. So ikaw na nandoon, ikaw yung ilaw, makita sa atin, no? Makita sa atin yung kakaiba. Makita sa atin yung sinasabi na liwanag, no? Kayo ba pag lumabas ng kalye nyo at nagkakaingay, nagkakagulo wala lang. Hindi ka kilalang Kristiyano pala. No? Sa amin doon sa road tree. Yan. Kasi hindi po ako palalabas ng bahay. Sa lubos lang talaga. Kaya akala nila, yung mga ibang kapitbahay, pag nakita ko, galing ka ba abroad? Hindi po. Bakit po? Bakit ang puti mo? Hindi po puti, putla. Kasi hindi naaarawan, no? Alala. Pero pag lumabas ako at medyo tumambay ako dun sa tapat ng gate at may mga daming kabataan dun sa kasi tapat kami ng basketballan At kilala ako. Psst, si Ate Melo, huwag magmumura, magkakalit dyan. Mga ganon, no? Mga alam na nila kasi once na hindi kayo tumigil, psst, di po. Yan. Alam na alam. Kaya dapat, we have to make a difference. Amen po ba? Kaya mayroong nagkukwentuhan dyan na medyo, ikaw pa may pinakamalakas na tawa. Diba? Binago na tayo ng Lord. Kaya dapat ay makita yung pagiging Kristiyano ng bawat isa sa atin. At hindi natin to dapat ikahiya. Sabi nga ni Pablo, di ba? Hindi dapat ikahiya. Kasi hindi ganun-ganun lamang ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? This ought to be the lifeblood of every apostolic believer. Kumbaga, ito na yung nananalaytay. Wow, lalim, no? Nananalaytay sa ating mga ugat bilang mga mananampalataya na kaya nating ipaglaban ang pananampalatayang meron tayo. Amen po ba? Kaya ba? Praise God, diba? Brother Eddie nga kahit ganun na yung edad niya, talagang ganun pa rin siya eager na itayo ang kanyang pananampalataya. Kahit pa nag-iisa na nga siya, minsan binubuli na rin siya sa Congress kasi mas marami yung against sa kanyang ipinaglalaban, pero hindi siya natinag. Amen po ba? Dahil marami siyang tagapanalangin. Amen po ba? Nananalangin po ba tayo lagi sa ating spiritual director? Sabi nga po ni Watchman Nee, tinanong ko, sino si Watchman Nee? Sabi niya ganun, winning souls is something you cannot outgrow. It is a lifetime undertaking. So, nung tayo daw po nakakilala sa ating Panginoon, ito pong winning soul, hindi na po ito, kumbaga, magiging bago sa atin, kundi kasama na po natin itong isa sa pamuhay. Amen po ba? Kasi ito ay isang lifetime undertaking. At kilala niyo po ba si Watchman Nee? Si Watchman Nee ay isa pong Chinese professor and leader. No? Nabuhay siya 1903 at namatay siya ng 1972. And 30 years po siyang naglingkod bilang isang Kristiyano. And doon sa 30 years na yon, alam niyo po ba, yung 20 years, iginugol niya sa loob ng piitan. Kasi yun yung lugar, yun yung time na itinaas na yung tinatawag na communist revolution. No, at hindi na siya po pwede. Pero gayon pa man, ito yung kanyang sinabi, no, na yun daw pong pag-win ng soul ay something na hindi natin po pwedeng isa-isang tabi.
nung tayo nakakilala sa Diyos. Bagkus, ito na yung magiging, kumbaga, nananalitay sa ating mga ugat bilang mga mananampalataya na dapat nating ikuwento sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon kung sino si Jesus na siyang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? And kaya po bang gawin ng bawat isa? Kayang-kaya dahil nandito yung pattern natin eh. Nandito sa Bible. Pakitaas nga yung inyong mga Biblia. Ay, ba't nagtawa ng bigla? Di ba yan ang ating sandata? Di ba? Sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Kung baga sa Itbulaga, meron silang sandata o sakuna. Yung flashlight at saka yung, ano ba yun? Tayo, bilang mga mananampalataya, ano yung sandata natin? Walang iba kundi yung Word of God. Hindi pwede yung Holy Bible, ha? Hindi pwede yun. Dapat ay Biblia mismo. Sabi nga po there's a whole world out there to save. Yun nga, sabi ko kanina. Yun na lang barangay natin. Huwag tayo lumayo. Yung barangay na kinaaniban po natin. Ayan. Hanggat nakikita natin hindi lahat sila tumatanggap sa Lord, wag nating tigilan sa prayer. Wag nating tigilan sa lay hands kapag naglalakad tayo, pumapasok pa lang tayo sa teritoryo ng ating barangay. I declare Jesus is Lord over this barangay. Amen po ba? Pasasaan ba't isang araw magugulat na lang tayo? Ang mga tao naroon, kasama na natin nagpupuri sa Diyos. Kung hindi tayo titigil sa pananalangin at paghingi ng habag at awa sa ating Panginoon. Amen po ba? Becoming a fisher of men meant that Jesus was going to use His disciples to grow the kingdom of God. Yun ang gusto mangyari ng Lord eh. No? Na i-conquer natin ang lahat. And dito sa District 5, marami pa po tayong lugar na hindi natin nako-conquer. Amen po ba? So, sama-sama po tayo. Hindi po kaya yan ni Pastora Shirley lang. Amen. Ang laki po ng District 5. Amen po ba? And, gagamitin po ng Lord, ikaw at ako. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw yun. Anong sagot? Anong sagot? Sige, kayo na lang. Ganon. Sige, kayo na lang. Ganon. Ay, paano yan? Pag nagkaharapan na tayo, pagdating dun sa Lord. Lord, ito yung aking ibibigay sa iyo kasi 100 akong kaluluwa na ini-offer sa yung paanan. Wow, ang laki ng crown. No? Tapos yung katabi mo, isa lang Lord eh. Kasi, hindi lang. Diba? Posible pa. Diba? Sabi nga ni Watchman Lee ulit, sabi niya, Beloved, there are 2 big days in the life of a believer. Meron daw pong dalawang talagang masasabi na malaking araw sa buhay na isang mananampalataya. Una, the day on which he believes in the Lord. Ito yung day na tayo ay na-born again. Yan. Alam pa po ba natin yung date? Kung kailan natin tinanggap si Lord bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas? Ako po ay April 5, 1989. Ako po yun. April 5, 1989. And ilang taon na ba? Yan, no? Yun ang aking spiritual birthday. Yun. At malapit na ulit. And sabi nga po na, every day after that, when He leads someone to faith in Christ. So, ibig sabihin, yung pinakadalawang big day sa buhay mo, yung day na nakilala mo si Jesus at nagsuko ka ng iyong buhay sa Kanya. At yung araw-araw na kung saan meron kang nililid na tao para sa ating Panginoon. Yan. Kailan ba tayo huling nag-lead? Kailan ba tayo huling nag-invite? Kailan ba tayo huling nagdala ng kaluluwa sa Lord? Meron ba?
Dapat hindi tayo hihinto kasi sabi nga ni Watchman Lee, ito na yung pinaka nananalaytay sa ating ugat. Huwag tayo makontento na tayo lang yung nasa langit at tayo lang yung magkakasama roon. Yung ating buong barangay, yayain po natin. At bago po yung ating buong barangay, yung ating pong mga pamilya, yayain po natin. Amen po ba? Dahil alam natin, the more, the merrier. Sabi nga pong ganon. Amen po ba? Mas maraming aawit sa Lord. Mas maraming magpupurit sasamba sa Lord. At mas maraming, kumbaga, ay awarding sa Lord sa mga bagay na ginagawa natin dito sa lupa habang narito pa tayo para sa ating Panginoon. Amen po ba? Jesus is telling us today that He can do great things in and through our lives and takes us to heights that we never imagined if we are willing to follow Him. Kung nais daw po natin na ranas ng mga bagay na hindi natin akalain na mangyayari sa ating buhay. Pero nagawa pala ng Diyos through us. Dahil sa ating pagsunod, mamamangha tayo. Tayo mismo mamamangha. Sa kung paanong kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? At kayang-kayang gawin ng Lord yun sa atin. If we are willing. So nais po ba natin na ang Lord na talaga yung siyang magiging tagapanguna? At yung gusto niya na talagang yung ating gagawin. At talagang yung lahat ng ating iisipin, plaplanunin at gagawin at kumbaga sasabihin, talagang kontrolado na ng ating Panginoon. Lahat ito ay magaganap at mangyayari kung we are completely surrendered to Him. Amen po ba?